na mukhang PhilAm, Filipino-American, na may nakalagay na American insignia sa kanyang uniforme at mga insignia ng kung ano-anong mga detachment or special squad ng mga Amerikano. Ayan po, nailagay na po ni Ka Joshua ata sa screen, ano. This is going around and yan pong tandaan po natin, lahat ng mga nangyayari po dito ay Amerikano ang arkitekto at engineer, ano. And sunod-sunuran naman itong si Bangag diyan sa Malacanang, taga Sulsul naman itong si Lisa Tanas at buong pangkat po ng American proxies po sa ating Senado, Kongreso, sa kabinete, na hiwalay po sa napakalaking majority ng ating 120 million Filipinos na imbis na kanilang tulungan at silbihan po sa buhay na napakahirap na po ngayon, ay inaatupag po nila Bangag at nila Lisa Tanas, nila Risa Hontiveros ang mga utos ng Amerikano. Hindi po yung pangangailangan ng sambayanang Pilipino. But of course, tulad po ng nasabi po natin, pagsisilbi po sa Amerikano tulad po nitong pagpapasok po ng Afghan refugees, mga Afghan na empleyado ng American regime sa 20 taon sa Afghanistan na walang ginawa kundi pahirapan ang buong ekonomiya at buong bansa ng Afghanistan sa pagsisilbi nila sa mga Amerikano. Winasak nila ang Afghanistan, natalo naman at nagsilikas naman po ang mga Amerikano. At ngayon, nais dalhin po ng Amerikano dito para mamahay ng sandali daw, sabi nila, but malay natin kung gaano katagal po yan. At yung maiiwan po ng Amerikano dito na magiging mga elemento po nila sa subversion sa loob ng bansa po natin. Huwag po natin kalimutan, meron din tayong mga fundamentalist, radical Muslim kahit sa panahon ngayon na patuloy pa rin pong tinutuligsa ang mainstream ng ating lipunan at mainstream ng Islamic community sa Pilipinas. And alam naman natin ang lalim or the depths of subversive strategic mentality of the Americans na hindi po tumitigil yan. Tuloy-tuloy na nagtatanim po niya ng mga binhi ng terorismo sa lahat ng mga lipunan na napapasukan po nila. Of course, na maraming nakabisto na o nabisto na si Amy Marcos na naglalaro lang po sa kanyang mga maaamong mga salita tungkol sa mga Duterte, tungkol sa Amerikano, yung kanyang paglalaban po sa Amerikano sa echo sa mga tulad natin na anti-American dahil po nakikita po natin yung lason ng Amerikano sa ating lipunan. Yeah, and of course may statement si Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari po dyan sa KOJC compound. Hindi ko nababasahin ng buong message po pero yung huling paragraph po ay napakabigat po, no? Dahil po dito sabi niya, kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos noong 2022 naway mapatawad ninyo ako. So todo-todong pagkastigo na rin po yan sa administrasyon ni Bongbong Marcos at binabawi na lahat ng anumang natitirang positibong vibrations na meron para dito sa bangag na administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung kay Duterte naman po, ito po sa harap ko at ilalagay po ni Ka Joso sa inyo. Statement of former President Rodrigo Duterte, August 24. Our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon and our laws derided. And kinento na po niya yung atake ng PNP
led by General Nicolas Torre III, forcing their way into the Kingdom of Jesus Christ compound. At merong sabi niya, unfortunate death of one KOJC member and the requiring of immediate attention, medical attention of many others. May balita po ako sa isang nasa messenger na nagpadala po sa akin ng message na 6 daw namatay. No? Of course, we have to verify this and it may be a false alarm. No? Ang malinaw po, isa pong namatay at na-aksidente dahil po sa tension po doon. Sabi ni Duterte, we call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal orders. Last paragraph niya is, again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Beyond these statements po ay napakarami po ring talagang nananawagan na mag-people power and we are of course preparing for that. Timing ang importante and of course ang question ay sa ating military, nanonood po sila nitong mga pang-aabusong nangyayari. Can they stand for it? Kaya po napatawag si Caselso sa akin na na banggit po niya na ating bansag po sa isang retired general na kaibigan mo, Kaado, na natawag kong duwag. And sabi niya ayaw ng mga military na matawag na ganyan. Sabi ko, nasa ng moral courage nila? Siyempre, tayo sumasaludo kay General Orlando De Leon, General Romeo Poquis, sila General Johnny Macanas, at yung napakahabang listahan na pumipirma po nung pangatlo na pong position paper ng mga retired PMAers and officers of the military. Kasama sila Dante Langkit at iba pa. Yung huling kanilang manifesto ay pagbatikos po doon sa flood control budget na wala namang nakitang ginawa ang gobyerno. So napakarami pong nagpapakita na ng kanilang disgusto sa mga nangyayari. Pero kailangan po natin ang aktibong tulong ng aktibong miyembro ng ating Sandatahang Lakas at PNP. Yung inisyatibo naman ni Magalong na tawag na ANIM, ANIM movement, ay palliative po yan. We will discuss that later on if we have the time. Dahil po yung mga kanilang panawagan na reforma, anti-dynasty daw, yung mga ganyan. Alam po ninyo, hindi po dynasty ang problema. Ang problema po ay political line ng dynasty. Ano ba ang layunin? Kasi hindi maiwasan po sa lahat ng political system may mga dynasties. May Biden dynasty, may Bush dynasty sa Amerika, may Lee Kuan Yew dynasty sa Singapore, it turns out nga sa ang walang dynasty sa communist China, okay, go ahead. Baka may isang dynasty na gustong tumakbo laban sa kanya bilang mayor ng Baguio. Alam mo yun, si Magalong wala pang independent stand-up kung nakikita sa tao na yun. Puro laging may connection sa kung anong plano niya. Pakita siya ng objectivity, no? Panis na yung issue mo Para kang yung nag-advocate for constitutional amendment na only 1% of the population is supporting. Suportahan mo yung mga over 70, over 20% na demands ng tao. Hindi yung 1%. This is not the time to be talking about legal moves pertaining to laws. We have enough laws. Ang problema, hindi ni-enforce properly ng mga law enforcement agencies like the police dito sa Davao, no? O kailangan pa bang may mamatay na isang tao
Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao, ang buhay ng isang pulis na ipinapain niyo sa isang confrontation? Ano ba akala niyo? Dahil pulis kayo, ang titi niyo matulis? Takot kami? Hoy! Weather lang yan. Punyeta ka, Tore. Ha? Darating na yung araw mo. Gigisahin ka rin sa mantikang panis. Yung mga si Magalong pulis din kasi yan eh. May patawag-tawag pa sa cellphone tong animal na ito. Nakita ko yung conversation niya rin sa lawyer eh. Talagang, hindi, papasok kami. Wala, hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Wala kang basta papasok kami. Ano, ganyan na ba ngayon? Kung ganyan na ngayon, may papakita ako mamayang patch. Kung meron kayong patch, gagawa rin kami ng patch. Papakita ko mamaya. Papakita ko kay Joshua at mailagay dito sa screen. Yung mga ganyan, maging relevant naman kayo. Katulad ng isang grupo headed by Butch Belhica. Panay ang hearing sa Senado. Panay ang hearing sa Senado tungkol sa constitutional amendments. Alam naman natin kung sino nagtutulak ng constitutional amendments, si Tambalsus. Ano ito? Itong pinapakita picture na ito, ano yan? Ano ibig sabihin yan? Bandera ba natin yan? Does that belong to the official uniform of our police force? Saan galing tong marshal nito? These small things must be explained by Marbil himself and DILG Secretary Tony Falcon. Excuse me. the new Tony Falcon of the cinema. May gumawa na ng teleserye. Itong mga pulis niya nagkakalat. Ito naman po yung post ni E.B. Hugalbot ng Cebu. Napag-usapan na po natin yung Amerikanong nag-eksena po doon sa KOJC attack ng PNP ni Torres. I will not dwell here too much anymore. Okay, next one. Magandang post po ito na kinukumpara nung panahon nung nangyari yung Mama Sapano. 44 SAF, no backup. Pero dito sa KOJC, higit 2,000 daw na mga tropa ng PNP ang tumuligsa sa KOJC compound. Nakikita po natin yung irony po ng sitwasyon. Katawa-tawa po ang ginagawa ng PNP at ng gobyerno po ng bangag na si BBM. Why they're trying to show this force with no result? Wala pa rin po na nakuha, nakibuloy itong mga 2,000 kapulisan. Wala pong resulta. Hindi ba nagmumukhang tonto sila? Hindi ba nagmumukhang ridiculous sila? Okay, susunod po, KOJC inilabas ang CCTV footage para pasinungalingan ang pahayag ng PNP. Just updating you po dito sa mga reports, makikita po natin nakalinya ng mga napakaraming PNP with riot shields and batons and helmets as if lumalaban po yung KOJC members na mapayapa naman po, what we can call passive resistance naman ang ginagawa. And anyway, talo naman ang gobyerno dito sa propaganda. Kung gusto nila pagpatuloy po ang kanilang self-defeating actions like this, they are welcome to do so. Ang panalo lang po dito ang KOJC, si Pastor Kibuloy at ang Duterte dynasty ng Mindanao at ng Bisaya.
Meron pa pong, nagtatanong sa atin kung ano pong itong, pinakita po ng PNP, Philippine National Police, ano na instrumento, itong parang bilog na radar na hindi maintindihan kung ano ng publiko. But from my research, ito po ay isang sonic weapon, na puwedeng mag-project ng napakalakas na at napakataas na decibel na frequency na ingay na nakakasakit po sa tenga. Para sa crowd control ginagamit po 'to. Kung ano-anong mga gini-gimmick nila Torres, ano, naka-ano pa sila, ski mask and so on. But, anyway, wala na naman din pong resulta, bokya na naman sila, ano, betlog nila, ano, okey. Anyway, ito naman galing sa SMNI News ulit, Kingdom of Jesus Christ, magmamarcha na patungong Malacanang para ipanawagan ang pagbaba sa puwesto ni Bongbong Marcos. Ako'y handa na rin po sumali, hindi lang malinaw kung kailan po ang go signal po nito na, appeal or nananawagan ako sa mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, 8 milyong Kingdom citizens, magmarcha na tayo papuntang Malacanang. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency, saad ni KOJC Executive Secretary Sister Elia.